Hello guys, meet Baby Ducky. Hello, yan. So, ito yung ating special na bibe, no? Galing ito siya sa ating binili na itlog. In-incubate lang natin. Gumawa lang tayo ng DIY na incubator. Tapos may isa sa kanila na pisa siya. Pero pagkapisa niya, may sakit siya. So, ganyan siya. Nakatingala siya. Tapos nakaganyan yung ulo. Ayan, so pagdating ng gabi, nilalagyan ko siya ng kumot, no? Kasi feeling ko nilalamig siya or baka feeling ko lang talaga. Kasi may sipon din siya, guys, no? Ayan. Siguro dun sa ano to, yung pagkagawa ng ating incubator. Ayan, so binibigyan ko lang siya ng gamot. Kapag nakain, sinusubuan lang din siya. Ayan. So yung pagkagawa ng ating incubator kasi, sakto naman siya. At siguro sobrang init din. Kasi yung naset natin na temperature ay nasa 37.8 yung yung pinakamataas na temperature niya. Tapos bababa lang siya ng 37.2. Saka siya aandar ulit, no? Yung highest na temperature niya is 37.8 yung sinet natin. Tsaka wala din kasi tayong hatcher. So, kailangan din ata ng hatcher kapag may incubator ka. Kasi kailangan na mas mababa ang temperatura kumpara dun sa regular days ng pag-incubate kapag yung pa-hatch na siya. Kasi ganun pala siguro ang mangyayari. So, hindi lang ito yung ano guys, pati yung iba na napisa, may mga sipon sila. So, feeling ko din talaga sa sobrang init yun. At saka, pasintabi na rin, no? Yan, may mga dugo-dugo pa yan. At saka, ito, isa sa pagkakamali ko din, hindi ko nilinisan, no? Yung mga itlog natin bago isinalang sa ating incubator. Dapat pala nililinisan siya. So, iniisip ko kasi baka pag nilinisan siya, nabasa siya ng tubig, hindi na siya magiging fertile. So, mali pala, no? Pwede pala siyang linisan. Ayan. Ayan, so out of 30 eggs, meron tayong 10, no, na na-hatch. Kasi yung iba ata hindi fertile at saka meron din kasi yung namatay. So, meron tayong 10 na nabuhay. Pero okay na din yun guys kasi first time lang din natin na mag-incubate. First time ko lang din po na gumawa ng ganyan. So, yung incubator na yan, sinet up lang din ng kapatid ko, ginawa lang din namin. Bali, sinunod ko lang po sa mga tutorial din. Bumili lang kami ng mga gamit. And then, happy naman ako sa kanyang kinalabasan kasi meron pa din namang nag-hatch kahit papano. Ayan, so marami ka ding matututunan along the way, no? Tsaka, pag makikita mo na, sobrang nakakatuwa pala pag yung nakikita mo na, ayan, lumabas na sila sa kanilang mga eggshells. Tsaka, ang kukulit nila. Ayan, so kailangan lang talaga sila i-separate kasi sa sobrang init, ayan, sinisipon. Makikita mo yung mga ilong nila na kumikintab. Ayan, so meron pang palabas ng kanilang eggshell. Ayan, so kapag tuyo na yung mga balahibo nila, kinukuha na agad natin sila guys, no? Hindi natin sila pinapatagal dun sa incubator kasi nga sinisipon na sila. So, ayan, ginagamot din natin sila. So, nakakatuwa silang tignan at saka ang sobrang kukulit. Kasi minsan may pumunta doon na baboy sa kanila. Ang ginawa nila, pinagtutuka-tuka nila yung dede ng baboy. Ayan, sobrang kukulit, yung nakakatuwa. Buti mabait yung biik natin, no? Hindi naka ano. Ayan, so 3 months later, pinagawa na natin sila ng kanilang sariling bahay. Ayan, may maliit na swimming pool sila kasi yung mga baby guys, hindi sila pwede na walang tubig. So, ayan, sa loob lang din yan ng kulungan ng mga manok. So, pinaseparate ko lang, pinalagyan ko ng ganyan kasi hindi pwede na doon sila hahalo sa manok kasi masyado nilang dinudumihan yung kanilang tubig. At saka yung mga manok natin, hindi pwede na ganun kadumi yung tubig na iinumin nila. Charan! Ito na yung kanilang munting bahay. So, ayan guys, at kailangan na din silang ikulong talaga, no? Kasi aside sa nagpatanim tayo ng palay at hindi sila pwedeng gumala-gala doon,
Kapag makukulit na talaga sila kapag umaga, pagkagising ko, tapos pagbukas ko ng pintuan, nandun sila lahat nakaabang. Tapos doon sila natutulog sa may pintuan mismo. O 'di ba, parang ako yung naging nanay nila. Itong itlog pala ng mga bibi guys, ito yung ginagawang balot. Yan, so after mga 9 to 10 months sila, nagsimula na silang mangitlog at saka nagsimula na din tayong mag-incubate ng kanilang mga itlog. Ayan, so papadamihin muna natin sila guys, no? Ayan, so kapag naani na yung mga pananim natin guys, pinapakawalan na natin sila, no, para makagala sila. Ayan, A so few moments etong mga later. nakita niyong may tubig guys, no, sa dito nangingitlog yung ating mga bibe. Yan, so pinupulot lang natin every morning yung mga itlog nila. Yan, at nagsimula na tayong mag-incubate ng kanilang mga itlog. So ipapakita ko din sa inyo yung ating in-incubate na itlog. Yan, so puno na yung bulsa ko. Ayan, napuno na ng bayabas. So after 3 or 4 days ng ating pag-incubate, nag-candling tayo. So eto yung ating makikita, no. So ito yung palatandaan na fertile yung mga inilagay natin sa incubator na itlog kasi makikita mo talaga na may nabubuo. At saka kahit na 3 or 4 days pa lang sila guys, makikita mo yung heartbeat talaga nila. Ayan, so malinis na din yung mga itlog na isinalang natin sa ating incubator kasi natuto na tayo nung una. So ayan, so titignan na lang din natin guys pagkapisa ng mga to kung sisipunin pa din ba sila. So kasi wala pa din tayong hatcher, no. So let's see. Ayan, so 15 days later guys, ganito na yung itsura ng ating itlog, no. Balot na siya guys, pwede na siyang lutuin. Ayan, so pero hindi natin yan lulutuin kasi padadamihin natin yan eh. Ayan, so gumagalaw na yung sisiw sa loob. Ayan, nakakatuwang tignan. Ayan, so maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga videos. And don't forget to subscribe. Bye-bye!